Disclaimer, ang kaalaman na ibabahagi ko po sa inyo ay based lamang po sa aking experience at wala pa akong kahit anong konektado sa naturang website at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan at nang sa ganon ay kapupulutan niyo po ito ng ideya. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video ay ibabahagi ko naman po sa inyo ang aking kaalaman patungkol sa kung paano po kumuha ng PSA Birth Certificate or Philippine Statistics Authority. Ang PSA Birth Certificate ay isa sa pinakamahalagang dokumento na kailangan po nating i-provide para sa pagkuha ng mga iba't ibang valid ID at mga government benefits kagaya na lamang ng PhilHealth, SSS, TIN number at maging sa mga government and private company. Kaya naman simulan na po natin ang tutorial pagkatapos ng maikling intro. Okay, ang unang-una po nating gagawin ay pindutin lang po natin ang Google Chrome. Pagkatapos ay i-search po natin ang psahelpline.ph. Pagkatapos ay pindutin naman po natin ang kanilang website. Then mapupunta po tayo dito po sa mismong website o homepage po ng PSA or Philippine Statistics Authority. At dito naman po sa ibaba ay ang options or list po ng mga available certificates na naaayon sa ating kailangan. Nangunguna po dito ang birth certificate, marriage certificate, death certificate, at ang panghuli ay ang SENOMAR. So since ang kailangan po natin dito ay birth certificate, kaya naman ito ang ating pipindutin. So pindutin lang po natin dito ang order now at mapupunta naman po tayo dito po sa choose certificate type. So dahil nakakulay green na po ang bar para po sa birth certificate, so ang gagawin lamang po natin ay pindutin lamang po natin ang dalawang magkasunod po na checkbox dito po sa ibaba. Pagkatapos ay maaari na po nating pindutin ang continue. So dito ay may nakikita po tayong dalawang option. Kung ang kukunin mong birth certificate ay para sa iyong sarili, pindutin mo lamang po ang unang bar ng my own birth certificate. Ngunit kung ang kukunin mo namang birth certificate ay para sa iyong kamag-anak, pindutin mo lamang po ang pangalawang bar para po sa for someone else. At lalabas po dito ang option kung sino sa iyong kamag-anak ang iyong kukuhanan po ng birth certificate. Halimbawa na lamang kung ang kukunin mong birth certificate ay para sa iyong anak na lalaki, pindutin mo lamang po ang bar para po sa my son. At kapag nagkulay green na po ito ay maaari mo na pong pindutin ang continue. At mapupunta po tayo dito po sa request for your son's birth certificate. At dito naman po sa ibaba, ito po ang mga sumusunod na required information na kailangang i-ready bago magpatuloy. At pagkatapos niyo po itong basahin, ay maaari mo na pong pindutin ang continue. Then mapupunta naman po tayo dito sa field na kung saan ay maaari na po tayong mag-fill up. At magsisimula po tayo dito sa step 1. So dito guys ay ilalagay mo muna ang iyong pangalan, kasarian, at ang iyong petsa ng kapanganakan. So dito po sa unang field ay iselect mo po kung ano ang iyong kasarian. Ang male para sa lalaki at female naman para po sa babae. Then proceed naman po tayo dito po sa your first name, middle name, and last name. So i-enter naman po natin dito ang ating pangalan, gitnang pangalan, at ang iyong apelyido. Next is your birthday. So i-enter naman po natin dito ang buwan, araw, at taon kung kailan po tayo pinanganak. Next is select ID type. So pindutin lang po natin itong bar na to. Then, iselect po natin ang klase ng ID na available po sa inyo at nasa list po nila. At pagkatapos mag-fill up, ay maaari mo na pong i-click ang continue. Then, proceed naman po tayo dito po sa step 2. Your son's name and birthday. So, i-input naman po natin dito ang kanyang first name
ang kanyang pangalan, middle name, ang kanyang gitnang pangalan. Kung wala po siyang middle name, ay maaari hindi mo na po ito lagyan. And then, last name, ang kanyang apelyido. And then, dito naman po sa kasarian ay nakalagay na po ang male. Next is your son's birthday. So, i-enter naman po natin dito ang date o petsa ng kanyang birthday. Then, after mo po itong fill upan, pindutin mo lamang po ang continue. And then, dito naman po tayo sa step 3, your son's father. So, dito ay i-enter naman po natin ang pangalan ng kanyang father. I-input po natin dito ang last name, first name, and middle name. Kung walang middle name, maaari hindi mo na po ito lagyan. Ngunit kung wala naman pong father's name na nakalagay sa birth certificate ng iyong anak, pindutin mo lamang po ang checkbox na may note, there is no father's name in the certificate of live birth. Then automatic na nakalagay na po dito ang NA or not applicable dito po sa field ng father's name. At after nyo po itong fill upan, ay pindutin mo lamang po ang continue. At dito naman po tayo sa step 4, your son's mother. So makikita po natin dito sa field ng first name, middle name, and last name na naka-input na po ang ating buong pangalan dahil nakapag-fill up na po tayo kanina sa naunang information. Then, pindutin lang po natin dito ang continue. So, dito naman po tayo sa step 5, your son's birthplace. First is his birth country. So, dito guys ay naka-enter na po ang Philippines, which is yung country kung saan po siya pinanganak. Next is his birth province. So, pindutin po natin itong bar na to and then, iselect mo po ang province kung saan po siya pinanganak. Next is his birth municipality. So, pindutin lang po natin itong bar na to. Pagkatapos ay iselect mo lamang po kung saang municipality po siya pinanganak. Pagkatapos ay pindutin mo lamang po ang continue. And then, proceed naman po tayo dito po sa step 6. Late registration. So, dito po sa ibaba, ay pindutin mo lamang po ang yes. Then, proceed naman po tayo dito po sa step 7. The purpose of your request. I-select po natin dito ang dahilan kung bakit tayo kukuha ng birth certificate. Nangunguna po dito ang passport or travel, school requirement, claims, benefits, loans, late registration, and others. Pindutin mo po ang passport or travel kung ito ay kailangan para sa pagkuha ng ticket at pag-travel sa ibang lugar, lalo na po kung kayo ay magta-travel with an airplane. Nare-required po talaga ang birth certificate ng below 18 pababa. Pindutin mo naman po ang option ng school requirement kung ito ay required para sa paaralan. Claims, benefits, and loans naman kung ito ay gagamitin mo para sa pag-claim. For example, kung ikaw ay nagpa-process ng inyong maternity or any benefit claims, ngunit kung hindi po ito nakarehistro sa PSA, pindutin mo lamang po ang late registration. Ngunit kung wala naman po sa pagpipilian ang iyong reason of request, pindutin mo lamang po ang others. As you can see, may lalabas po dito na reason, which is dito po natin ilalagay ang dahilan ng pagre-request po natin ng birth certificate. At pagkatapos nyo pong i-enter ang inyong reason, ay maaari mo na pong pindutin ang continue. And then, the last is legal or administrative proceedings. If there were any legal proceedings previously done, we need to know in order to ensure that the copy you receive contains the remarks or annotation. At ito naman po ang mga following options: legitimation, adoption, court hearings, supplemental, correction of entry, and paternal acknowledgement. Ngunit kung wala naman po alinman dito sa mga sumusunod na options, ang iyong kailangan ay pindutin mo lamang po ang word na none. At pagkatapos ay pindutin mo naman po ang continue. Pagkatapos ay mag-proceed na po tayo dito po sa your delivery address and contact information. So, dito po sa recipient ay naka-enter na po ang ating pangalan. Kaya proceed na po tayo dito po sa house number and street name. So, i-enter naman po natin dito ang numero ng ating bahay at pangalan po ng street kung saan po tayo nakatira. And then, subdivision or pangalan po ng building.
And then, next is delivery province. So, pindutin mo lamang po ang field na to. Then, iselect mo po kung saang province ka nakatira, which is yung gagamitin mong delivery address. At dito naman po sa delivery municipality, ay iselect mo lamang po kung saang municipality ka nakatira. Iselect mo naman po dito kung saang barangay ka nakatira. At dito naman po sa zip code, ay directly na naka-enter na po ang number ng zip code. At ito naman po ang estimated delivery kung kailan po ito mai-deliver. Next is mobile number. So, i-input naman po natin dito ang ating cellphone number na ginagamit. Next is email address. So, dito guys, ay enter naman po natin ang ating Gmail account. At pagkatapos ay pindutin naman po natin ang continue. Then after that ay lalabas po dito ang mga information na ating fill up kanina. At dito po sa pinakaibaba ay makikita po natin ang amount o halaga po ng isang kopya ng birth certificate. So, ang isang birth certificate po ay nagkakahalaga ng 365 pesos. And then, after mo pong ma-check ang inyong information na finill up kanina, ay maaari mo na pong i-click ang checkbox. At pagkatapos mo pong i-click ang checkbox, ay maaari mo na pong pindutin ang continue. And then after that ay lalabas po dito ang mga online payment options. So pwede ka pong magbayad dito through credit card, GCash, PayMaya, ShopeePay, bayad online. So pwede ka rin po magbayad through over the counter. So nangunguna po dito ang 7-Eleven, Bayad Center, Palawan, and other options, Banknet, at ang Dragon Pay. So for example ay magbabayad po tayo through GCash. So, i-click lang po natin ang GCash. Then, pindutin po natin ang Pay using GCash. Then, lalabas po dito ang Login to Pay with GCash. At sa itaas po nito ay makikita po natin ang amount due, which is yung amount ng ating in-order. At sa ibaba ay i-enter po natin ang ating mobile number. And then, kapag na-enter na po natin ang ating mobile number, ay i-click mo natin ang Next. At kapag nasettle mo na po ang amount na kailangan mong bayaran, ay hihintayin mo na lamang po ang date kung kailan po ito madideliver sa inyong address. So, ganun lang po ang pagkuha ng PSA through online. That's all for today's video. Sana po meron po kayong natutunan sa pamamagitan lamang po ng video na ito. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po ng notification bell nang sa ganon ay maging updated po kayo sa aking mga future uploads. At maraming salamat po sa aking mga subscribers at sa mga nanonood ng aking mga video tutorials. Maraming salamat po sa suporta at tiwala po ninyo sa aking channel. Thank you so much for watching. God bless you all. Bye-bye!